Magandang hapon sa kalan po ni Jiggy Manicad. Ako po si Cedric Castillo at ito ang News TV Quick Response Team. Isang batang 7 taong gulang ang sugatan ng tamaan ng ligaw na bala sa Lumban, Laguna. Hawak na ng mga pulis ang suspect na bago pa ang insidente ay may record na di umano ng indiscriminate firing. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Cedric, dahil sa walang habas na pagpapaputok ng baril ng kapitbahay, muntik nang mamatay ang 7 taong gulang na si Isaac Gabriel Ruda. Isang bala ng kalibre 22 na baril ang tumama sa likod ng ulo ni Isaac. Ayon sa kanyang ina, nangyari ang insidente bandang alas 2 ng hapon kahapon sa kanilang bahay sa barangay Bagong Silang dito sa Lumban, Laguna. May kinukuha raw si Isaac sa damitan nang makarinig sila ng putok ng baril. Hinila si Isaac ng kanyang ina na si Cecilia Ruda, niyakap at dumapa. Di pa nila alam na may tama na si Isaac noon. Bigla na lang daw may tumutulo ng dugo. Agad dinala sa ospital ang bata. Mabuti na lang at hindi umabot sa bungo ang bala, pero kailangan pa siyang dumaan sa CT scan. Isa lang ang itinuturong suspect ng pamilya ni Isaac, ang kanilang kapitbahay na si Mario Cortez, isang provincial jail guard at dating sundalo. Nasa kustodiya na ng mga pulis si Cortez. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ni Cortez. Bukod sa reckless imprudence resulting in physical injuries, may 3 kaso na rin daw siya ng indiscriminate firing base sa record ng mga pulis. Dahil dito, hindi na raw binigyan si Cortez ng service firearm mula sa provincial jail. Pero ang suspect todo tanggi sa mga paratang. Si Marieta Manuel, kumbinsido rin na si Cortez ang nagpapaputok sa kanilang lugar. Noong nakaraang taon, isang bala ng baril ang tumama sa dingding ng kwarto ni Marieta. Wala naman daw nasaktan. Umamin umano kay Manuel si Cortez na siya ang nagpaputok. Paalala ni PO3 Jomar Nator, investigador sa kaso, nakikiusap sila sa mga may baril na huwag magpaputok ng walang pakundangan, di lang sa haning nila kundi maging sa mga sibilyan dahil talagang delikado. Panawagan din ni Batangas Governor Vilma Santos, huwag nang magpaputok ng baril, lalo ngayong magbabagong taon. Meron na raw naiulat na tinamaan ng ligaw na bala sa bayan ng Rosario, Nasugbu at San Jose. Hinikayat din ni Santos ang lahat na i-report sa otoridad ang iligal na paggamit ng baril. At yan mo ng latest mula rito sa Laguna, balik sa iyo, Cedric. Victoria, ulitin lang natin. So meron ng 3 records di umano ng indiscriminate firing itong suspect, tama ba? Yes, Cedric. Yan yung sinabi sa atin ng Lumban Police kanina. Yung isa dyan ay pinatawad naman daw ng kapitbahay nga na si Marieta Manuel. Itong si Cortez, dahil nga magkapitbahay naman daw sila at wala namang nagawang masama. Bukod nga dito sa indiscriminate firing itong si Cortez. Dahil dito nga, Cedric, ay hindi na sila nagsampa ng kaso. Yung 2 pang kaso ng indiscriminate firing ay kinukuha pa rin natin yung update. Pero mukhang hindi na rin iyon itinuloy sa Piskalya, Cedric, dahil nga hindi naman nakulong itong si Cortez. Cedric? Okay, kamusta ngayon yung biktima, Victoria? Yung biktima ay nakauwi kagabi pero dahil bigla siyang nilagnat kanina umaga, kinailangan siyang ibalik sa ospital. Sa ngayon ay hinihintay pa ng kanyang ina itong asawa naman ng suspect dahil sabi ng asawa ng suspect ay sasagutin niya yung pagpapa-CT scan dito sa bata para matiyak nga na wala nang mali o wala nang problema sa kanyang ulo. Pero sa kabila nito, Cedric, sabi nga sa atin nung ina, ay hindi naman daw sila magpapaareglo. Nung nakita natin yung bata kanina, Cedric, nakakangiti naman siya at nakakalakad naman siya ng maayos. Yun nga lang, umiinda pa rin daw siya ng matinding sakit kapag nga nahahawakan yung kanyang ulo. Cedric? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad.